Ginang Song, ito ay operasyon para burahin ang memorya. Ang operasyon ay mag-alis ng lahat ng alaala mo kay Ginoong Fu. Pagkatapos ng operasyon, bigla mong makakalimutan ang taong ito. Para bang hindi siya dumaan sa buhay mo. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Sigurado ako. Sa kasalukuyang teknolohiya, ang mga naburang alaala ay hindi na maibabalik. Ang operasyon ay isasagawa pagkatapos ng 7 araw. Kung sakaling magbago ang isip mo, maaari kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Ito ang confirmation form. Hindi na kailangan. Pinipili kong sirain ito. Isang lalaking taksil sa kasal. Isang alaalang nakakasuka. Hindi na kailangan. Ginoong Fu, balita ko ay malapit na ang anniversary ng kumpanya ninyo. At ang ika-5 anibersaryo ninyo ng inyong asawa. Kami ng asawa ko mula pagkabata hanggang sa eskwela hanggang sa kasal. Masasabi kong kung wala siya, wala rin ako ngayon. Kami ay parang isda at tubig. Ako ang isda. Siya ang tubig. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Anyayahan ko ang iba't ibang tao. Upang masaksihan ang pag-unlad ng kumpanya at ang aming pagmamahalan. Honey, uwi na ako. Honey, ito ba ang sorpresa mo para sa akin? Excited ka ba? Excited. Honey, anong nangyari? Nag-cheat siya. Dahil ba sobrang tiwala ko sa iyo? Kaya naglakas loob kang magtaksil sa ating pagsasama? Nang malaman kong nag-cheat siya, ang una kong ginawa ay burahin ang lahat ng alaala tungkol sa kanya. Ang pangalawa, hanapin ang babaeng iyon. Honey, tapos ka na ba sa trabaho? Hindi pa, honey. Mag-overtime ako ngayon. Maaga kang matulog. Huwag mo akong hintayin. Mag-overtime. Kailangan mo ba ng pagkain? Hindi na. Kakain ako kasama ng mga katrabaho ko. May gagawin ako, tatawag na ako. Manong, sundan mo ang sasakyang iyon. Yuan, seryoso ka ba? Seryoso ako, Lucien. Mula nang makita kita, nagustuhan na kita. Sa mga taong ito, nandyan ka palagi para tulungan at alagaan ako. Kahit hindi kita maibigay ang kasal, ngunit ipinapangako ko. Namamahalin kita ng sobra-sobra. Halik, halik. Siya ay si Songran. CJ. Fuking Yuan. Bawat taong tumulong sa iyo. Ang mga nag-aalaga sa iyo ay makakatanggap ng iyong pagmamahal. Banso. Lahat ay ayaw sa akin. Ikaw lang ang gustong makipaglaro sa akin. Paglaki mo, pakikasalan mo ay kayo, ha? Dapat talagang puntahan mo ako para pakasalan. Randan. Sabay tayong mag-apply sa Jin University, okay? Kaya mo ba? Minamaliit mo ba ako? Hintayin mo, sa susunod na grade exam, siguradong hahabulin kita. CJ. Ran. Maging girlfriend mo ako, okay? Kahit hindi ko mabigay sa iyo ang pinakamaganda ngayon, ngunit ipinapangako ko. Nasa hinaharap ay bibigyan kita ng isang malaking kasal. Payag ako. MS, Song, may angatsismis. Na kayo ni MR Fu ay may alitan dahil sa equity share. At sinasabing si MR Fu ay umakyat sa pamamagitan mo. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Mga chismis lang ang mga iyon. Ang totoo, hindi niya ako ginamit para umakyat. Sa halip, ako ay proud sa kanya. Tungkol naman sa equity, matagal na kaming hindi naghihiwalay ng asawa ko. Ibig sabihin, ikaw ay kasal na.
Nakapag-asawa na kami. At nais naming humingi ng patotoo sa inyong lahat. Ran, natupad ko na ang pangako ko noong bata pa tayo. Para pakasalan ka. Naniniwala ako sa iyo, palagi akong naniniwala. Ang aking tiwala ay bulag at tanga. Ang iyong pangako ay katawa-tawa, pagkatapos ng 6 na araw, matatapos na ang lahat. Mahal. Bakit hindi ka pa natutulog? Sinabi ko na huwag mo akong hintayin. Pero lagi kitang hinihintay gabi-gabi, ipinangako ko sa iyo iyon. Mahal, nakauwi ka na, hindi ka pa kumakain, iinitin ko ang pagkain mo. Huwag na, mahal. Halika. Mahal. Kung hindi ako nakauwi bago mag-negatibo 8, huwag mo na akong hintayin. Hindi pwede, ipinangako ko sa iyo na hihintayin kita gabi-gabi. Hindi pwedeng hindi to pa rin ang pangako. Pero ayokong mapagod ka. Hindi naman ako ganun kahina. Huwag kang mag-alala. Pasensya na, mahal, may espesyal na pangyayari kasi ngayon. Ipinapangako ko. Hindi na maulit. CJ, Asawa. Nasaan ang singsing mo? nawala. Hindi sinasadyang nawala, pasensya na. Hindi na kailangan magsabi ng pasensya sa pagitan natin. Kung nawala ang singsing, edi nawala. Kahit papaano ay suot na ito ng maraming taon. Bibilhan kita ng bago ngayong taon. Tulad ng lahat ng nangyari sa pagitan natin. Kung nawala, edi nawala. Ate, ran. Ate, ran. Ikaw yung nasa gabi Noen, di ba? Naalala ko yung damit na yun. Ako pa ang kasama mo nung binili mo yun. Ano ba? Wala, maligo ka muna. CJ. Kung nakita mo na, sasabihin ko na rin sa iyo. Kami ni Ayuan, magkasama na kami. Ito ang brilyante na binili niya para sa akin. Mas mahal pa ito kaysa sa iyo. Dahil nakatulong ka naman sa akin dati. Payo ko sa iyo na maghiwalay na kayo. Huwag mo nang hintayin na palisin ka niya. Maghihiwalay nga kami, pero may mga dapat pang ayusin. Si Fuking Yuan ay nangangaliwa. Plano kong burahin ang mga alaala natin, tuluyan ko siyang kalimutan. Sa iyo na ang paghihiwalay. Ano ba yan? Ang daming impormasyon. Kailangan kong mag-isip. Nakita ko na ang mga pinadala mo. Ebidensya pero kulang pa. Mas maganda kung may solidong ebidensya. Sige, ako na ang bahala. Mahal, samahan kita sa opisina ngayon. Bakit? May problema ba? Mahal, binili ko yung paborito mong pajama. Ngayon, sa opisina muna tayo, okay? Walang problema. Matagal ka na rin hindi pumupunta sa opisina, namimiss ka na ng lahat. Namimiss ko rin sila, namimiss ko kung paano nila ako itinago. Para sa iyo at kay Yin Luchen. Kain muna tayo. Bakit hindi mo na tinitingnan ang mensahe? Ayoko lang may makagulo sa pagkain natin. Hindi ako nag-aalala, tingnan mo na. CJ. Mahal, nakabihis na ako. Kailan ka darating? Pupunta si Ate Ran sa opisina mamaya. Magbihis ka na ulit. Halika kayo, libre ang merienda ngayon galing sa bossing.
Wala akong ipong plastina. Bumili lang ako ng konting pagkain. Kanya-kanyang kuha na lang kayo. Mabuhay ang bossing. Tara, unang pumunta tayo doon. Bakit ka nandito? Hindi ba't binalaan na kita? Huwag basta-bastang pumapasok sa opisina ko. Pasensya na po, Boss Few. May mga dokumentong kailangan agad kanina. Hindi na maulit. Huwag nang maulit. Siege. Et ran. Uminom ka ng tubig. Gaano nakatagal si Lucien sa kumpanya? Sanay na ba? Halos 3 taon na. Maayos naman ang lahat. Salamat din SIO. At ran. Kung hindi dahil sa pagkakataong ibinigay mo noon, hindi ako makakapasok ng maayos sa kumpanya. At hindi ko makikilala si Boss Fu. At isang boss na kagaya mo. Hindi ba't may meeting ka? Maghanda ka na. Sige, pupunta na ako sa meeting room. Hintayin ka o kayo. Mahal, pupunta muna ako sa meeting. Hintayin mo ako dito. Pagkatapos, dadalhin kita bumili ng singsing. Sige, go. Pupunta ka sa meeting room? Meeting room. Sige, pupunta na ako sa meeting room. Hintayin ka o kayo. Ay, Mises, bakit ka nandito? Bisitahin ko lang ang mga tao sa kumpanya. May dala akong merienda. Tikman mo rin. Oh, pero kailangan kong magbantay ng CCTV. Ako ang misis ng boss, sundin mo ako. Ako na ang bahala dito. CJ, Salamat, misis. Huwag po kayong gagalaw ng titis. Babalik agad ako. CJ, Fu King Yuan. Naalala mo pa ba? Ito ang ating kumpanya. Fu King Yuan. Sabay tayong lumaki, nag-aral at namuhay. Mahigit 10 taon na. Naiinis ka na ba sa akin? Gusto mo bang mga likot ng iba? Sobra ka na sa pagbabasa ng nobela. ako si Philippe Yuan, noong bata pa ako, gusto na kita. Noong nag-aaral, gusto kita. At hanggang ngayon, gusto pa rin kita. Habang buhay kitang ipagkakait sa iba. Pero kayong mga lalaki, ang daldal nyo, puro kasinungalingan. Sige, manunumpa ako. Ako si Fu King Yuan. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko, Songran. Walang ibang babae ang papansinin ko. Kapag nilabag ko ito, Ayaw na. ay biruan lang. Bakit seryoso ka? Ran. Sa puso ko, ikaw ang pinaka-espesyal na tao. Hindi mo ako inisip na mababa, pinasigla mo ako, at walang pasubaling nagtiwala sa akin. Ang bait mo talaga. Paano ko kayang saktan ka? Alam kong hindi pa ako sapat ngayon. Hindi ko maibigay sa iyo ang matatag na seguridad. Pero ipinapangako ko, hindi kita pahihirapan sa hinaharap. CJ, Noon, masyado pa tayong bata. Akala natin tayo lang ang mundo.
Fuking Yuan, naniniwala akong minahal mo ako noon. At hindi ako nagsisisi sa desisyon ko, pero ngayon, pipiliin kong mabuhay para sa sarili ko. Naku. Fuking Yuan, ang gagong ito, nasa opisina pala. Hyvak kang makalala, sisiguraduhin kong mapahiya siya. Ako rin ang tanga, ako ang nagpasok ng lobo sa bahay. Tingnan mo rin si In Luchen. Parang may kakaiba sa kanya. Si Huarong ba yan? Bakit ang lambing niya sa'yo? Naiinggit na ako. Dumating ka na? Malapit na. Mahal, ano sa tingin mo dito? Ang ganda. Sir, ang galing ng taste mo. Ito ang bagong style sa aming tindahan. Kunin na natin ito. Iwag mo na. Sige, sumama ka sa akin para magbayad. Mahal, hintayin mo ako. Ate, ran. Ang swerte naman, nakita tayo. Bakit wala ka kaninang hapon sa meeting? Tako KBA? Anong meeting? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano ba, nakukunwari KPA? Bumili ng singsing. Balita ko na wala mo ang singsing mo. Ibig sabihin ba nun, tapos na ang pag-ibig ninyo? Akala mo ba, pag bumili ka ng bago, mababawi mo lahat? Nakakatawa ka. Naksizizi KBA? Ikaw ang naghatid ng asawa mo sa akin. Yin Luchen, anong gusto mong patunayan sa akin? Ay, muntik ko nang makalimutan, lumaki ka sa orphanage. Inapi ka, dinuro, ako ang naawa sa iyo. Tinulungan kita, ano naman? Bakit ikaw, ipinanganak kang mayaman? Ako, kahit anong gawin ko, wala akong makamit. Hindi ito patas, kaya lahat ng meron ka. Kukunin ka o. Kasama si Fuking Yuan. Sana magtagumpay ka. Sana ang aking ngayon ay hindi ang iyong bukas. Ito ang huling payo ko sa iyo. Ikaf. Anong ginagawa ninyo? Ako. Sakto lang na nakita ko si Ate Ran dito. Kaya lumapit ako para batin siya. Pupunta muna ako sa CV. Ran, okay ka lang ba? Sinong nag-utos sa'yo na sundan kami? Ako. Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa ninyo. Ano nang kinalaman mo sa ginagawa namin? Binalaan na kita. Huwag kang magpakita ng mag-isa sa harap ni Ran. Kapag nagalit siya, hindi kita patatawarin. Ako. Hindi ko nagagawin ulit. Alis na ako. Songan. Hintayin Montag ako. MS Song, ang operasyon ay sa 3 araw pa. May tanong po ba kayo? Wala, sunduin niyo na lang ako pagdating ng araw. Sunduin ka. Saan ka pupunta? May inayo si Huarong, lalabas kami. Ah, ganun ba? Akala ko iiwan mo na ako. Iiwan na kita. Mahal. Kung sakaling makalimutan kita, ano nang gagawin mo? Anong nangyari sa'yo, mahal? Bakit mo ako kakalimutan? Kunwari lang. Kung sakaling mangyari yon, edi ipapakilala ko ulit ang sarili ko sa'yo ng paulit-ulit. Hanggang sa maalala mo na ako. Kaya aalis ako para hindi mo ako makita. Mahal, halika, isusuot ko ito sa'yo. Akala mo ba kapag bumili ka ulit, mababawi mo na lahat? Nakakatawa talaga. Anong nangyari? Sa anibersaryo na lang natin ito isusuot, mas magiging espesyal. Sige, sa araw na yon magsisimula ang ika-6 na taon natin. At ang unang taon ni Songran. Ran. Dito. Pinag-order ko ang paborito mong lat. Alam mo talaga ang gusto ko. Kumusta na ang ebidensya? Malapit na, sisimulan na ang proseso.
Nga pala, may isa pa akong sasabihin. Tama ka nga, itong si Yunluochen. Eksperto talaga siya sa pagiging kabit. Noong kolehiyo pa siya, palagi siyang nasa mga mamahaling lugar. Siguro naghahanap siya ng mayamang asawa. Marami rin siyang utang. Sayang lang ang pera mo. Kahit masamang tao, buhay pa rin yun. Ginagawa ko lang ang mabuti. Oh, safe ba ang operasyon mo pagkatapos ng 2 araw? May mga side effects ba? Samahan na kita. Huwag kang mag-alala, 100% safe. Talaga bang desidido ka na? 20 taon kayong magkasama ni Fuking Yuan. Halos buhay mo na siya. Kung alisin mo siya, ano ang matitira sa'yo? Halos buhay mo na siya. Kung alisin mo siya, ano ang matitira sa'yo? Kung wala siya, ako lang ang meron sa buhay ko. Ito ay diary ni Fuking Yuan. Fuking Yuan, lalaki ka pa naman, nagsusulat ka ng diary? Nakakahiya. Ibalik mo sa akin. Basahin ko sa inyo. Kanina, nakita ko uli siya. Yung siya na may radical na babae. Gaya ng dati, hinati niya ang almusal niya sa akin. Nagpapasalamat ako, pero tinawanan ako ng mga kaklase ko. Haha, Ano ba kayong lahat? dumating na yung demonyo, takbo. Mahal, Tigilan mo na. Kikilitiin kita. ito para sa'yo. Diary mo to, di ba? Puno ng pagmamahal ko sa'yo. Kapag na-miss mo ako, basahin mo lang to. Isa akong taong mahiyain at sensitibo. Noong nakilala ko si Nananan. Parang nakikita AKO ing anghel. Siya ang bully sa mata ng mga kaklase, ako naman ay parang clone. Lahat sila ay lumalayo sa akin. Siya lang ang hindi ako iniiwasan. Sabi niya, may liwanag ako na wala sa iba. Sabi nila, walang mali siya ang bata, pero seryoso ako. Noong high school, pinagbuti ko para makapasok sa parehong universidad. Ran, mag-Gin University tayo, okay. Noong kolehiyo, nag-part-time ako para makabili ng regalo sa kanya. Ran, maging girlfriend mo ako, okay. Kahit walang originality para sa iba. Gustong-gusto ni Ran. Masaya ako kapag masaya siya. Mahirap noong nagsisimula pa lang sa negosyo. Si Ran ang palaging tumutulong sa akin gamit ang mga resources ng pamilya. Pagkatapos, nagtagumpay kami sa pagtatag ng isang kumpanya. Ngunit kasunod nito ay ang mga hinala at paninira mula sa labas. At si Emily Fu ay umangat sa pamamagitan ng pagtapak sayo. Wala akong pakialam sa opinyon ng iba. Pero ayaw ni Ran na ako ay mapahiya. Nagdaos siya ng press conference para linisin ang pangalan ko, hindi siya ang umangat sa akin. Kundi ako ang nagmamalaki dahil sa kanya. Nagdesisyon akong hindi na umurong. Nangako ako sa kanya ng isang kasal na walang katulad. Mahal ko si Ran. Siya ang nagligtas at nagtagumpay sa akin. 20 taon na kaming magkasama. Naging bahagi na kami ng buhay ng isa't isa. Hindi na kami mapaghihiwalay. Malinaw. Malinaw na naisip na namin. Bakit ako nalulungkot pa rin? Fuking Yuan. Bibigyan ka lang sa pagkakataon. Sana hindi mo na ako mabigo. Mahal. May biglaan akong business trip sa ibang lugar, pero huwag kang mag-alala. Makakauwi ako sa anniversary natin. Sige, hintayin kita pag-uwi mo para mag-usap tayo. Sige, hintayin kita pag-uwi mo para mag-usap tayo. Nakatanggap ka na ba ng mensahe? Pero hindi business trip si Ayuan. Sumama siya sa akin para sa prenatal check-up. Buntis ako. Songran, 5 taon na kayong kasal pero wala pa ring anak.
Baka hindi ka makabuntis. Ngayon, ako ay buntis na. Ano pa ang ipaglalaban mo sa akin? Anak, MS Song, may naranasan ka ng pagkalaglag. Aya mahina ang iyong katawan, kaya ngayon. Mahirap kang mabuntis. doktor, wala na bang pag-asa? Hindi naman imposible. Pero maliit lang ang sansa. Pasensya na, mahal. Mahal, ako ang dapat humingi ng tawad. Kung hindi ako ganito kahina, na kailangan mong uminom sa mga social gatherings. Hindi ka sana nagkaroon ng miscarriage. Mahal. Anak, huwag na natin ituloy. 2 buwan na ang ating anak. Sabi ng doktor, maayos ang development ng baby. Ayun. Narinig ko at sobrang saya ko. Nakita mo na ba siyang ganito kasaya? Songran, talo ka na. Dahil ba sa bata kaya kayo ni Inlo Chen? Sa mga nakaraang taon, bilang housewife, halos wala akong kita. Kung aalis ka na, kailangan mong magkaroon ng sapat na pera para sa susunod mong buhay. Huarong, inilagay ko na online ang lahat ng pwede kong ibenta. Ikaw na ang bahala sa susunod. Fu King Yuan. Huwag na tayong magpanggap pa. Bigyan natin ang isa't isa ng kalayaan. Pakisend na lang sa asawa ko ang confirmation at video ko pagkatapos ng 7 araw. Sabay na ipadala sa asawa ko. Miss Song, narito na kami. Lalabas na ako. Ayun. Ano sa tingin mo, maganda ba to para samahan kita sa trabaho? Mauna na ako, nagpatawag na ako ng yaya para sa'yo. Buntis ka, huwag ka nang pumasok sa opisina. Mauna na ako, nagpatawag na ako ng yaya para sa'yo. Buntis ka, huwag ka nang pumasok sa opisina. Ayun. Sabi mo buntis ako, bakit hindi mo ako samahan ng matagal? 2 araw na kitang kasama, hindi ka pa rin kontento. Anniversary namin ni Ranran ngayon. Huwag kang magmalabis. Si Songran lang mag-isa, ano naman? Ako at ang anak natin ang tunay na nangangailangan sa'yo. Ayun. Hindi mo talaga mahal si Songran. Hiwalayan mo na siya, pwede ba? Mahal ko si Ranran simulat sa pool. Siya lang ang minahal ko. Tayo lang, nagkakasunduhan lang. Pwede kitang buhayin at ang anak mo, pwede rin silang mawala. Mag-isip ka ng mabuti. Sige. Alam ka una. Hindi mo alam kung ano si Ranran sa akin. Kaya, hindi mo siya kayang palitan. Napaka-importante ni Songran. Bakit ka sumama sa akin? Zinon galing. Lahat kayo sinungaling. Honey, uwi na ako. Honey. Nasaan na si Ranran? Kamusta? Ang teleponong tinawagan mo ay naka-off.
May nangyari kaya? Tiyak na si Ran ang bumalik. Ran. Kamusta? Ito ang regalo ng iyong asawa para sa anibersaryo. Salamat. Ngayong araw, si Ji Fukinyuan, Pangulo ng Ranran Yu Group, ay nagisang dumalo sa selebrasyon ng anibersaryo. Si GNG, Songran ay hindi dumalo. Posibleng may problema sa kanilang relasyon. Si Songran ay hindi sumama sa anibersaryo. Away kaya sila? Oy! Hindi ba't sinabi ko na huwag tawagan ang numerong ito? Miss Yin, buong araw ka na lang masarap ang pagkain at inumin. May gwapo, kotse at mansyon, lahat meron ka. Samantalang kami, halos wala nang makain. Bro, medyo mahirap ang buhay ko ngayon. Bigyan mo pa ako ng konting oras, okay? Mahirap ang buhay mo, pero ang asawa mo, ang luwag ng buhay. Huwag, bro, pakiusap. Huwag mo sabihin sa kanya. Yin Lu Chen, ang maskara ng mayaman ay matagal mo nang suot. Nakalimutan mo na ba kung sino ka talaga? 5 araw, ito ang limitasyon ko. Kung wala kang pera pagkatapos ng 5 araw, huwag mong sisihin ang mga bibig namin. Kung mawala ang mga ito, babalik ka sa dati mong anyo. Ngin Luchen, pangit na sisiw, umiyak, nakakahiya, pangit na sisiw. Walang may gusto, kawawa, ha 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 ha. Sina Jifu at GNG Song ay handang tulungan ang isa sa inyo na makapag-aral sa kolehiyo. Tingnan natin kung sino ang gustong sumubok. Kuya, ete, gusto ko pong mag-aral. Tulungan ninyo ako. Ano sa palagay mo, Kuya Yuan? Sundin ko ang desisyon mo. Ikaw na. Salamat, ate. Ano naman kung panggit na zizif? Kapag naging magandang gansa na ako, tiyak na lulupigin ko kayo. Aray, bro, kahabagan, bro. Ang ganda ng suot mo. Pero wala ka man lang milyon. Sa tingin ko, sundin na lang natin ang gusto ng boss, ikaw na ang pantubos. Ha ha ha. Huwag, bro, pakiusap, huwag. Yung mga kilala ko, marami silang pera. Hahanapin ko sila para humingi ng tulong. Tiyak na tutulungan nila ako. Bro. Huy. Huling bises na. Hindi. Hindi ako pwedeng maging ganoon. Yuan, bakit ka uminom ng ganyan? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ran. Nauwi ka rin. Miss na miss kita. Yuan, alis ka na ba agad? Kukuha ako ng yaya para alagaan ka. Ano man ang kailangan mo, sabihin mo lang sa kanya. Ano ibig mong sabihin? Hindi mo na ba ako dadalawin pa? Nagpunta sa labas sila Nanan. Hintayin ko siyang umuwi para ipagdiwang ang anibersaryo kahit hindi ko alam. Kung bakit siya biglang umalis pero para safe. Huwag na tayong magkita. Hindi Yuan, huwag kang umalis.
Malaki na si Songran. Normal lang na mag-isa siyang pumunta sa labas. Yuan, huwag mong takutin ang sarili mo. Paano kung may nalaman siya at iniwan ako? Yuan. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Wala akong ginagawa. Sana wala. Ako at si Ranran. Hindi pa kami nagkahiwalay ng ganito katagal. Bakit parang ang daming nawawala sa bahay? Siguro si Ranran. Ayaw niya kaya itinapon. Bibili ako ulit ng mga gusto niya pag uwi niya. Siguradong masaya siya. Siguro namimiss na ako ni Ranran. Kaya kinuha niya ang diary para balikan. Huling araw na. Malapit nang umuwi si Ranran. Yuan, ang bata. May nangyari sa bata. Hintayin mo, pupunta ako agad. Yin Lu Chen, pang-5 ng araw ngayon. Bukas bago magnegatibo 12, kung wala ang pera, alam mo ang mangyayari. Alam ko, huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng pera. Yuan, dumating ka rin. Kumusta ang bata? Dumating na ang doktor, sabi okay lang ang bata, 1 minuto pa at huli na. Mapanganib ang bata. Okay lang basta walang problema. Magpahinga ka muna, alis na ako. Hindi mo man lang tinanong kung ano ang nangyari sa akin. May nangyari sa bata, pareho kayong may kasalanan ng yaya. Pwede kong tanggalin ang yaya, pero ikaw. Gusto mo talagang masisi? Ako. Hindi ko ibig sabihin yon. Gusto ko lang ng konting pagmamahal at atensyon mula sa'yo. Sinabi ko na. Huwag na tayong magkita sa ngayon. Ayokong ulitin ang babala. Ayokong sabihin ito ng 2 beses. Anong gagawin ko? Si Yuan ayaw talagang makinig sa akin. Huling araw na, kung hindi ako makakuha ng pera, wala na ako. Meron na. Hala. Hindi ba ito ang cellphone ni Mrs.? Bakit nasa basurahan? Siguro naubusan na ng baterya. Sino ang nag-utos na itapon mo to? Sir, matagal nang nakalagay ang pagkain. Kung malamig na, huwag nang kainin. Hindi pa ba umuwi si Mrs.? Hindi pa, pero nakita ko ang cellphone ni Mrs. sa basurahan. Siguro naubusan ng baterya, kaka-charge ko lang. Ni hindi man lang dala ang cellphone. Ayaw niyang makontak ko siya. Hindi kaya talagang iniwan na ako ni Ranran? Hoy, Hwarong. Hoy. Bulok na cellphone. Songran, huwag kang magkunwari na hindi mo ako nakikita. Kung hindi ka palalabas sa loob ng 10 minuto, ipopost ko ang litrato namin ni Fuking Yuan sa internet para makita ng lahat kung paano ka tinalikuran at pinagkanulo ng asawa mo. Kung nakita mo na, diretsohin na kita. Kami na ni Yuan, magkasama na kami. Ito ang singsing na binili niya para sa akin, mas mahal pa. Kaiser sa iyo. Dahil tinulungan mo ako noon, payo ko sa'yo. Maghiwalay na kayo, huwag mo nang hintayin na palayasin ka niya. Narinig ko, nawala mo ang singsing niyo? Akala mo ba, kapag bumili ka ng bago, mababawi mo na iyon? Nakatanggap ka na ng mensahe. Pero hindi na ako official trip si Yuan. Kasama niya ako sa prenatal check-up, buntis ako. Songran, 5 taon na kayong kasal. Wala kayong anak, baka hindi ka makapag-anak. Ngayon, may anak na ako, ano pa ang ipaglalaban mo sa akin? Yin Lu Chen. Alam kong nasa bahay ka.
Nasa baba ako. Lumabas ka. Yuan, dumating ka rin, alam kong darating ka. Hindi mo ako pababayaan, sobrang lamig sa labas. Pasok muna tayo, ano ba? Ano ba yan, pasok muna tayo, ang lamig. Malamigan ang baby. Sino ang nag-utos sa'yo na makipag-ugnayan kay Ranranran? Ano ba? Palagi ko namang may contact sa kanya. Alam mo ang sinasabi ko. Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin sa kanya ang tungkol sa atin? At nagbabanta ka pa para humingi ng pera. Alam, Montag na pala. Hindi na to una, binabalaan na kita. Huwag kang makipag-ugnayan kay Ranranran. Pero ikaw, hindi lang nakipag-ugnayan, hinamak mo pa siya. Asawa ko siya, mahal ko siya ng buong puso. At ikaw, sinaktan mo siya. Ak. At ikaw, sinaktan mo siya. Ak. Hindi, Yuan, pakinggan mo ako. Sobrang mahal lang kita. Gusto kong bigyan ng buong pamilya ang anak ko. Kaya sinaktan mo siya at niloko ako. Nagsisisi ako na pinili kita at pumasok ka sa kumpanya. Hindi, Yuan, hindi ko na ulitin. Alam kong mali ako. Ak. Ang sakit ng tiyan ko. Akala mo maluloko mo ako sa mga pakulo mo. Sabi ko, maari kong pangalagaan kayo ng anak mo. Pero maari ko ring gawin kayong mawala ng tuluyan, hindi, Yuan. Anak mo to, alam kong mali na ako, pakiusap. Pakiusap, patawarin mo kami ng anak ko, hindi ko siya sasaktan. Gusto mong gamitin siya para umangat. Pero gagawin ko siyang kahihiyan mo, ikaw. Ikaw ang kabit na sumira sa pamilya. At ang anak mo ay anak sa labas. Hintayin mong laitin ka ng iba. Kabit ako, ikaf ano? Isang lalaking taksil sa kasal. Anong karapatan mong husgahan ako? Ano ang sinasabi mo? Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo si Songran. Pero nang nasa kama mo ako, naisip mo ba siya? Ngayon, nahayag na ang lahat. Naglagay ka ng lahat ng sisi sa aking sarili upang magpanggap na mabigyan doon. Nakakahiya, Pek. Tumahimik ka. Ano ba ang problema, Montag? Duvak. Ang pagtataksil ba sa pisikal ay hindi na pagtataksil. Sa totoo lang, mas mahal mo ang sarili mo, ayaw mong aminin. Takot kang masira ang imahe mo bilang isang mapagmahal na asawa. Ano? Tama ba ang hinala ko? Ikaw at S.I. Songran. Pera lang ang habol mo sa kanya. Noong bata ka pa, ganyan ka na, hanggang ngayon. Kung wala ang pera ni Songran, wala ka. Tumahimik ka. Fuking Yuan. Sa likod lang ng babae nagtatago, duwag ka, traidor. Tumahimik ka. Kung gayon, nanunumpa ako si Fuking Yuan. Sa buhay ko, si Songran lang ang mamahalin ko. Kahit anong bulaklak o ligaw na bulaklak, hindi ko papansinin. Kaming dalawa ay parang isda at tubig. Ako ang isda, siya ang tubig, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Mahal ko si Ranranran. Siya ang nagligtas sa akin, siya ang nagbigay ng tagumpay sa akin. 20 taon na kaming magkasama. Bahagi na kami ng buhay ng isa't isa. Hindi kami maaaring maghiwalay. Lahat ay ayaw sa akin. Ikaw lang ang gustong makipaglaro sa akin. Paglaki mo, pakakasalan mo ako, ha? Pasensya na, Ranranran. Ako ang gago. Nagbago na ako. Patawarin mo ako, ha? Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Kumpirmasyon ng pagbura ng memorya. Boss Fu, si Miss Huarong, nitong mga araw na ito ay nasa opisina lang. Hindi nakikipag-ugnayan sa kahit sino. Wala rin kaming nakikitang anumang bakas ni Mrs. Tuloy ang paghahanap, hanapin niyo lahat. Regalo, kumpirmasyon ng pagbura ng memorya. Regalo sa akin ni Ranranran. Miss Song, sa huling pagkakataon, ulitin ko sa iyo. Ang aming operasyon ay hindi na mababalik kung sigurado ka. Basahin mo na lang ang huling pangungusap. Kusang loob kong buburahin. Lahat ng alaala ko kay Ginoong Fuking Yuan. At permanenteng sisirain ang lahat ng alaala, lahat ng kahihinatnan, ako ang may pananagutan. Miss Song, mayroon ka pa bang gustong sabihin kay Ginoong Fu? Fuking Yuan, kapag nakita mo na ang video na ito, alam kong nagtaksil ka, masakit ito sa akin. Pero sa huli, pinili kong igalang ka at bigyan kayo ng pagkakataon.
Halikan mo siya. Halikan mo siya. Palagi na pala siyang gustong makipaghiwalay sa akin. Imposible, mahal na mahal niya ako. Paano siya alis sa akin? Naniniwala siya sa'yo nang walang pasubali. Kahit alam niyang nagloko ka, pinili niyang umalis ng marangal para bigyan kayo ng pagkakataon. Pero ikaw? Ginamit mo ang tiwala niya sa'yo. Paulit-ulit mo siyang niloko at sinaktan. Pumirma ka. Hindi ako pipirma. Nasaan si Ranran? Gusto ko siyang harapin at humingi ng tawad. Sabi ko na hindi ko alam. Ikaw ang pinakamatalik niyang kaibigan. Paano mo hindi malalaman? Huarong. Hindi na ako may kinalaman kay Indochen. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Ranran. Hindi ko kayang mawala siya. Kung alam mo lang sana, bakit mo ginawa? Fu King Yuan. 20 taon kayong magkasama ni Ranran. Ikaw ang pinakakilala sa kanya. Sa palagay mo, patatawarin niya ang isang taong nagtaksil sa kanya? Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Pumirma ka na para matapos na ito. Hindi mo maintindihan, asawa ko siya. Iba ako sa ibang lalaki. Kahit nagkamali ako, mahal ko pa rin siya. Basta tapat akong hihingi ng tawad. Patatawarin niya ako. Ang kapal mo talaga, nasabi mo pa yan. Sabihin mo ang gusto mo. Basta't hindi ko makikita si Ranran. Hindi ako pipirma. Sige, sasabihin ko rin sa'yo. Hindi mo na siya makikita kailanman, lumayas ka. Sir, may patakaran po. Hindi kayo pwedeng pumasok. Nasa loob ang asawa ko. Hahanapin ko siya. Umalis ka. Pasensya na. Ikaf si Mr. Fu King Yuan, tama ba? Oo, ako. Nasaan ang asawa ko? Si Songran? 5 ng araw na nakalipas nang umalis si Miss Song. Ano? Siya. Matagumpay ang operasyon ni Miss Song. Huwag kang mag-alala. Ibig mong sabihin. Nakalimutan na niya ako. Sa teorya, oo. Ibalik mo sa kanya ang kanyang alaala. Hindi na maibabalik ang alaala. Bago ang operasyon, sinabihan na si MS Song. Pumayag din SI Miss Song. Wala akong pakialam, sigurado akong may paraan ka pa. Pasensya na. Talagang wala ng paan. Sa kasalukuyang teknolohiya, hindi na maibabalik. Impossible. Siguradong niloloko mo ako. Niloloko mo ako, hindi ba? MR Fu, naniniwala kaming natanggap mo na ang confirmation at video. Walang kwentang pagtatanggol sa sarili. Ay sa magpatuloy dito, mas mabuting isipin mo kung paano ka mabubuhay. Oh, nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ito ay medical center. Mangyaring sumunod ka sa aming mga patakaran. Kung maulit PA. Tatawag ako ng pulis. Mangyaring sumunod ka sa aming mga patakaran. Kung maulit PA. Tatawag ako ng pulis. Paano kung magsisisi at ipapabalik? Ang kanilang mga eksperto ay may malalim, psikolohikal na sugat. Kaya pinili nila ang operasyon. Kaya karamihan ay pipiling tuluyang burahin. At hindi na muling maalala. Pero ran. Masakit. Ran. Ang pera ng mga alahas at bag mo, itinransfer ko na sa bank account mo. Ano ang plano Montag? Magnegosyo PABA? Negosyo. Yung huling kumpanya ko, ibinigay ko na lang. Siguro hindi ako bagay sa negosyo. Naalala mo pa yung huling kumpanya? Hindi na, basta naaalala ko lang na may kumpanya ako, tapos nawala. Tapos na yun, bakit hindi ka mag-train ng ibang industriya? Gusto kong magtayo ng flower shop. Pwede. Sabihin mo lang kung ano kailangan, tutulungan kita. CJ, Nga pala. bibili ako ng gulay, gusto mo bang sumama para kumain? Sige, pagkatapos ng divorce case na ito, pupunta ako. Mahirap ba?
Hindi, malinaw na may kasalanan ang lalaki. Sa loob ng 10 hanggang 15 araw, magkakaroon na ng resulta. Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Magkakaroon ng magandang balita. Magkakaroon ng magandang balita. Pasok. Aterong, tungkol kay Fuking Yuan. Ayaf pa rin pumirma. Tumawag ulit. Binlock na niya kami. Naiintindihan ka o. May nagbabantay pa ba sa paligid ng kumpanya? Meron, parami ng parami ang tao. Kailangan ba natin magreklamo sa pulis? Huwag na, hayaan mo na. Ran. Pagkatapos ng kaso ng diborsyo, makakapunta na ako sa iyo. Kuya Fa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Malapit ko nang makuha ang pera. Ilang bises na kitang binigyan ng pagkakataon. Wala ka namang nagawa. Kung bibigyan pa kita ng pagkakataon, wala na akong pagkakataon. Hatakin mo siya palayo. Hindi, Kuya Fa, may paraan pa ako. Sawa na ako sa linyang ito. Kuya Fa, totoo, may paraan talaga ako. Nagaway na kami ni Fuking Yuan. Kung siya ay hindi mabuti, pwede rin akong maging masama. Pwede akong maghanap ng tao para lokohin ang pera ng kanyang kumpanya. Sandali. Seryoso ka? Oo. May ilang shareholders sa kumpanya na malapit sa akin. Pwede ko silang hingan ng tulong. Sana ginawa mo na ito noon pa. Bigyan kita ng isang aw. Salamat, Kuya Fa. Fuking Yuan. Ito ang dahilan mo kung bakit ako napipilitan. Kapag nakita mo ang video na ito, nakalimutan na kita. Ran. Ito ba ang parusa mo sa akin? Parusahan ako na mawalan ka ng tuluyan. Boss Fu, kailan ka pupunta sa kumpanya? Maraming proyekto ang huminto. Kung hindi ka pupunta. Nahanap na ba si Ran? Hindi pa. Pero Boss Fu, ang kumpanya ay talagang Hindi importante. Walang mas importante kaysa kay Ran. Gusto mong malaman kung nasaan si Songran? Isang oras sa abandonadong pabrika sa Kanluran, 50 milyon ang kapalit. Nasaan si Ran? Nasaan ang pera? Nasaan si Ran? Bigyan mo muna ako ng pera. Paano ko malalaman na hindi ka tatakbo pagkatapos mong makuha ang pera? Pero Fuking Yuan, wala kang choice. Binigay ko na ang pera. Nasaan si Ran? Binigay ko na ang pera. Nasaan si Ran? Ate, ran. Yin Luchen. Binigay ko na ang pera. Ano pa ang gusto mo? Ganito lang kaliit ang pera. Hindi pa sapat para sa bayad sa emotional damage ko. Magkano pa ang gusto mo? Gusto ka o. Ang lahat ng sayo. Gusto ka o. Ang lahat ng sayo. Ano ang sinasabi mo? Lumabas na kayong lahat. Bakit kayo nandito? Bakit kayo wala sa kumpanya? Ano ang ginagawa niyo dito? Fuking Yuan. Ang kinaroroonan ni Songran? Hindi ko alam. Pero alam nila. Nagkutsaba ka pa sa kanila para ipagkanulo ako.
Haha, ironic na galing sa bibig mo ang mga salitang iyan. Dinala ko na si Fu Qingyuan. Gawin mo ang gusto mo. Presidente Fu, balita namin, hinahanap mo ang kinaroroonan ni Misong. Swak, alam namin. Nasaan si Ranran? Huwag kang magmadali, Presidente Fu. Nandito AKO. Mayroon akong kontrata ng paglipat ng shares. Kapag pumirma ka, sasabihin namin sa iyo kung nasaan si Misong. Hindi naman ako nagkulang sa pagtrato sa inyo. Ngayong may problema ako, pinagsasamantalahan niyo ako. Presidente Fu, ano ang ibig mong sabihin? Dahil sa mga problema mo sa pamilya, malaki ang naging pinsala sa kumpanya. Inutulungan ka naming ayusin ang gulo mo. At ang kontratang ito ay maliit lang na kasunduan namin sa iyo. Presidente Fu, ang iniisip mo lang ay si Misong. Wala kang pakialam sa kumpanya. SA tingin ka o. Pumirma ka na lang, hindi ka lugi. Kapag nawala ang kumpanya, pwede ka pa rin bumangon. Pero isa lang si Misong. Ano ang pipiliin Montag? Malinaw na alam mo dapat, Presidente Fu. Paano ko malalaman na hindi kayo nagsisinungaling sa akin? Fu Qingyuan o Fu Qingyuan. Kung ako ang nasa kalagayan mo, hindi ko bibitawan ang kahit maliit na pag-asa. Mukhang, TSK, mahal mo lang talaga ang sarili mo. Kung ganon, Sige, umalis na tayo. Sandali, pipirma ako. Ha ha ha. Yan ang tamang desisyon, Boss Fu, ang kumpanya ng stocks. Ha ha ha. Pirmado na ang dokumento. Ngayon, pwede niyo na ba sabihin sa akin kung nasaan si Ranran? Miss Song, hindi rin namin alam kung nasaan siya. Ha ha ha. Niloloko niyo ako, hahaha, niloloko niyo ako. Ano naman kung niloloko ka? Ay, Xiao King, ha ha ha. Ang tagal mo na sa negosyo, ay... Hindi mo pa rin ba nakikita ang simpleng palilin lang na ito? Talagang, kung wala si Songran, wala kang kwenta. Ha ha ha, nakakainis talaga ang kasama mo. May presidente kang ganito. Ay, nakakahiya pang sabihin sa iba. Fu Qingyuan. Ang pakiramdam ng pagiging katawa-tawa. Hindi maganda, di ba? Yun Luochen. Ginamit mo pa ang ganitong hamak na paraan. Nakakadiri ka talaga. Hahaha, pareho lang tayo. Narinig ko na pagkatapos ng memory deletion surgery ni Songran. Ayaw na niya sa iyo. Gusto ko rin subukan. Dahil sa mga alaalang ito, may taong katulad mo. Talagang nakakadiri. Ikaw, Mahal, AM, gusto kong mawalan siya ng lahat. Gusto ko ang lahat ng kanya. Siege, pero pangarap lang yan, ha ha ha. Mahal, ano ba ang balak Montag? Sasabihin ko sa iyo, mas nakakadiri ka pa sa kanya. Kung hindi lang dahil may silbi ka PA, matagal na kitang itinapon, putang ina mo. Ikaf. Ginagawa niyo bang pagkatapos gamitin, itatapon? Ako ang nagbigay ng ideyang ito, pinangakuan niyo akong tutulungan niyo ako. Ano naman kung hindi galing sa iyo? Ngayon, dahil sa pera, pinagkanulo mo siya. Bukas, dahil sa pera, pagkanunuluhan mo rin kami. Hindi ko kayo pagkanunuluhan, umalis kayo. Akin na yan. Ibalik mo ang pera ko. Ang sakit ng tiyan ko. Ayuan, tulungan mo ako. Yin Luchen. Dapat ay maayos ang lahat. Ikaw ang sumira nito. Nararapat lang sa iyo ang lahat ng ito. Hindi. Fu Qingyuan, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Bumalik ka. Bala na. Wala na ang lahat. Mag-asawa na kami, iisa na kami. Naniniwala ako sa'yo, palagi akong naniniwala. Maging girlfriend mo ako, pwede ba? Gusto ko. Ran. Paumanhin.
Nadismaya ka sa akin. Ran, Bulak KBA. Paumanhin, ran 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 ran. Gising na. Bakit ako nasa ospital? Sobrang lamig ng panahon, konti lang ang suot mo. Kung hindi kita nakita, malamang namatay ka sa lamig. Ikaw ang nagdala sa akin dito. Siempre. Siya, bakit siya nandito? Kilala mo siya. Ah, siya ay isa sa mga kaso ko. Kliyente ko siya. Hindi matanggap ang hatol ng diborsyo, nawalan ng bayad. Hindi KBA niya nasaktan? Himatayin siya sa labas, kaya dinala ko siya rito. Ako na ang magdadala sa kanya sa ospital. Huwag mo nang intindihin. Impossible. Bago ako himatayin, si Ran 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 ang nakita ko. Hindi ikaw. Bumalik si Ran 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 ran, di ba? Mukhang hindi ka pa rin nagkakamalay. Pero kung gusto mong makunwari, bahala ka. Alis na ako, ingat ka. Mali. Si Ran 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 ang nakita ko. Tiyak ako, titignan ko ng mabuti. Welcome, anong bulaklak ang gusto mo? Pwede kang tumingin muna. Ran 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 ran. Anong ginagawa mo? Ikaw pala. Ako nga. Alam kong hindi mo ako makakalimutan. Ginoo, maging disente ka. Hindi mo na ako naalala. Ako si Fuking Yuan. Ako ang asawa mo. Siya ay isang kliyente ko sa isang kaso. Hindi matanggap ang hatol ng diborsyo, nawalan ng sarili. Ginoo, nagkakamali ka. Noong huli, ikaw ay himatayin sa labas. Ako ang naghatid sa iyo dito. Sa wakas, nakita na kita. Naiintindihan ko hindi mo talagang ang katotohanan ng diborsyo. At ako ang inuwi mong asawa mo. Asawa kita. Paano ko makakalimutan ang asawa ko? Kung lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Kahit pa sa araw na nagkita tayo, hindi ko pa rin maalala. Ito na ang huling pag-asa ko. Muntik ko nang makalimutan, nagpa-opera ka pala. At nakalimutan mo na ako. Hoy, tatawag ako ng pulis. Mas masahol pa sa kamatayan ng pagkalimot. Ako ang nakatayo sa harap mo. At hindi mo na ako kilala. Ako ang desperadong gustong ayusin ang lahat. Ngunit tayo na ngayon ay estranghero na. Ran 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 ran. Ang tigas talaga ng puso mo. Kahit isang pagkakataon, ayaw mong ibigay. Kung sakaling makalimutan kita, ano ang gagawin mo? Kung mangyari man yon, mananatili ako sa tabi mo. At paulit-ulit na magpapakilala. Hanggang sa maalala mo ako. Tama. Kaya ko pa siyang patatandain ulit sa akin. May pag-asa pa ako. Naipadala na sa iyo ang address. Huwag kang mahuli. Sige, alam ko na. Kamusta? Ikaw na naman. Sa palagay ko noong huli. Malinaw na naipaliwanag ko na sa iyo. Huwag kang magkamali. Narito ako para humingi ng tawad. Noong huli nasindak ka. May dala akong cake para sa'yo. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, pero hindi na kailangan ang cake. May gagawin pa ako. Ay. Ito ang paborito mong cake. Pasensya na, traffic sa daan. Maligayang kaarawan.
Salamat, baby. Ipapakilala ko. Ito si Xiaolu, bagong intern sa opisina ko. Pumunta rin para sa aking karawan. Xiaolu. Ito naman ang pinakamatalik kong kaibigan, si Songran. Kamusta, 8song? Kamusta? Boyfriend mo? Ano ba yan? Isang bata lang. Sa palagay ko, pumunta lang para makikain. Maglagay muna kayo ng kandila. Pupunta muna ako sa CR. 8song. Alam Montag ba ang mga hilig ni Yehuarong? Gusto mo ba siya? Sige, tulungan kita. Salamat, 8song. Ikaw na naman. Binabalaan kita, asawa ko si Songran. Lumayo ka sa kanya. Fukiwan, ano ba ang gusto mo, tak? Hindi pa kita tinatanong, sino siya? Hindi ko pa napipirmahan ng divorce papers. Nagmamadali ka na ba para sa kanya? Mapapakilala na lalaki ha? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ako. Kuya, hindi ganoon ang relasyon namin ni Atsong. Sino ang nagpahintulot sa iyo na tawagin siya ng ganoon? Ran. 20 taon na tayong magkasama. Hindi mo ako sinaktan kahit kailan. Ngayon, sinaktan mo ako dahil sa isang lalaki. Fukin Yuan, umalis ka na. Sino ka ba talaga? Bakit mo alam ang pangalan ko? Ako si Fukin Yuan, asawa mo ako. Tingnan mo, ito ang mga litrato natin. Ito ang bahay natin. At ito ang mga litrato natin noong bata pa tayo. Pero hindi kita kilala. Dahil nagpa-memory erase ka. Hindi mo ako naalala. Pero okay lang, Ran. Pwede kong ulit-ulitin ang pagpapakilala sa sarili ko. Hanggang sa maalala mo ako. Ran. Nagkamali ako noon. Pero nagbago na ako ngayon. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Nagpa-opera ako. Baka totoo ang sinasabi mo. Ran. Pero wala na akong mga alaala na iyon. Tungkol sa sinasabi mong proposal, una, hindi kita kilala. Pangalawa, ayaw kitang makilala. At panghuli, nandidiri ako sa iyo. Sobrang ginulo mo na ang buhay ko. Ito na ang huling beses na magiging magalang ako sa iyo. Sana hindi ka na muling magpakita. Ran, pakinggan mo ako. Ran. Ay! Nasaan si Ran? Huwag kang gagalaw. Nasaan si Ran? Umalis na siya. Niloloko mo pa ako. Totoo na ito, ayaw kanyang makita, siya ang umalis. Impossible. Fuking Yuan. Si Ran ay sumusulong na. Bakit mo pa dinidibdib ang nakaraan? Hindi mo naiintindihan. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Dati akala ko rin, hindi mabubuhay si Ran nang wala ka. Pero ngayon, maayos na ang buhay niya. Kaya sana subukan mo ring magsimula ng bagong buhay, okay? Sana pirmahan mo ang kasulatan ng diborsyong ito. Dati, pinilit kayong maghiwalay. Ngayon, sana palayain mo na ang sarili mo.
Talagang hindi na may babalik. Nandito na si Ji-fu. Nabalot na ang mga bulaklak para sa iyo. Salamat. Ji-fu, para sa girlfriend mo ito, isang baukwet araw-araw. Ang saya-saya naman. Hindi girlfriend. Isang espesyal na tao. May gagawin ako, ikaf na muna. Si J. Ito ang ipinabigay ni Ranran sa iyo. At hayaan na natin ang nakaraan. Walang gamot pang pagsisi o time machine sa mundo. Kaya maraming tao at bagay ang hindi na maibabalik kahit magsimula ulit. Kung sa tingin mo masakit ang nakaraan, edi hayaan mong mawala ang alaalang ito. Zero ulit, simulan muli. Ran. Salamat. Ji-fu, sigurado ka bang gusto mong magpa-memory deletion surgery? Buburahin lahat ng alaala mo kay MS Song? Sigurado ako.